Noong tagsibol ng 1542, isang French fleet ng 3 barko ang umalis papuntang New France sa ilalim ng command ni Jean-François de la Roque de Roberval, isang nobleman na itinalaga ni Haring Francis I bilang Lieutenant General ng Canada. Kabilang sa 200 colonists na sakay ay ang batang ward ni Roberval, si Marguerite de la Roque, isang noblewoman na may-ari ng mga lupain sa Périgord at Languedoc sa sarili niyang pangalan. Malamang ay nasa late 20s na siya noon. Sa isang lugar sa Atlantic, na-in love siya sa isang binata sa barko. Pagdating ng fleet sa Gulf of St. Lawrence, buntis na siya. Si Roberval ay isang Calvinist, deeply committed sa moral order sa expedition na kanyang inuutusan. Nang matuklasan niya ang affair, inutusan niya ang barko na huminto sa isang liblib na isla, malapit sa baybayin ng tinatawag ngayong Newfoundland, isang lugar na lumabas sa mga mapa ng panahong iyon sa ilalim ng pangalan na honestly, sinasabi na ang lahat ng kailangan mong malaman, ang Isle of Demons. Ibinaba niya si Marguerite sa baybayin. Tumanggi ang kanyang katulong na si Damien na iwanan siya at ibinaba rin. Ang kanyang lover ay tumalon mula sa barko o ibinaba rin sa tabi niya, depende sa kung aling account ang paniniwalaan mo. Iniwan sila ni Roberval ng baril, kaunting pulbura, ilang kutsilyo, buto, at isang Biblia. Pagkatapos ay naglayag na ang fleet. Nakahanap ang 3 ng kuweba at ginawa itong kanilang silungan. Nang huli sila ng anumang may bibigay ng isla, kinaya ang lamig sa abot ng kanilang makakaya at naghintay. Pagkatapos ay namatay ang lover ni Marguerite, malamang dahil sa sakit at exposure. Pagkatapos ay namatay si Damien. Pagkatapos ay nanganak si Marguerite ng mag-isa at hindi rin nabuhay ang sanggol. Naiwan siyang mag-isa sa isang isla na inilarawan sa mga mapa bilang pinagmumultuhan na may 2 taglamig pa sa harap niya. Pinanatili niya ang baril. Nagpatuloy siya sa pangangaso. Nakapatay siya ng mga oso. Sa loob ng halos 2 taon nagtiis siya. Hanggang sa may isang bangka ng mangingisdang baske na nagtatrabaho sa kalapit na tubig ang nakapansin ng mga senyales ng buhay sa isang isla na dapat ay walang tao. Dinala nila siya pabalik sa France.